Sa totoo lang, hindi na ganun kasimple ang pagbiyahe ngayon, lalo na para sa mga seniors. Iba na ang galawan sa airport, mas mabilis ang mga scammer, mas tahimik silang kumilos, at minsan hindi mo maramdaman na tina-target ka na pala. Kaya bago tayo mag-umpisa, i-like mo na ang video na ito para mas marami pang Pilipino ang maging handa. Kung may senior sa pamilya mo, mas kailangan nilang malaman ang mga ganitong impormasyon. At habang nanonood ka, pwede mong i-comment kung alin sa mga airport situations ang na-experience mo na. Makakatulong yan sa ibang viewers. At kung gusto mong updated sa lahat ng bagong airport warnings para sa mga Pilipino, mag-subscribe ka na ngayon. Isang click lang yan, pero malaking tulong sa safety mo every time na lilipad ka. Ngayong taon, tumaas ang mga kaso ng airport scams laban sa mga older travelers. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil magalang, mabait at madaling lapitan. At kung minsan, isang maliit na pagkakamali lang, pwede nang mauwi sa malaking abala. Kaya dito sa video na to, ilalantad natin ang 8 pinakadelikadong airport scams laban sa mga seniors, kasama ang maiikling kwento ng mga totoong nangyari sa kapwa nating Pilipino. Para habang nakikinig ka, alam mo agad kung paano ito nangyayari at paano mo maiiwasan. At tandaan mo, may bonus scam tayo sa dulo, isang trap na hindi alam ng karamihan pero nangyayari na ngayon sa ilang international airports. Huwag mong iskip yon, baka yun pa ang pinakanakakapinsala. Kung ready ka na, simulan natin ang unang scam. Sa bawat isa, tutulungan kitang makita kung paano ka makakaiwas at paano mo mapoprotektahan ang sarili mo o ang senior na kasama mo. Unang bahagi, QR code, free Wi-Fi scam. Sa panahon ngayon, halos lahat ng airports may nakapost na QR codes sa pader, sa mesa, sa boarding area, at minsan pati sa tabi ng charging stations. Para sa karamihan, normal lang yan, pero para sa scammers, ito ang pinakamadaling paraan para makakuha ng personal data ng mga seniors. Bakit seniors? Dahil madalas nilang iscan agad ang kahit anong nakalagay na free Wi-Fi, menu o flight update. Lalo na kapag mababa na ang data nila o nalilito sa airport signage. Ang problema, hindi mo malalaman kung alin ang totoo at alin ang peke. At dito na nagsimula ang nangyari kay Aling Norma, 65, mula Quezon City. Habang naghihintay siya sa boarding gate sa Hong Kong, may nakita siyang malinis at mukhang official na QR code, free airport Wi-Fi. Walang pagdududa, scan agad. Pag-scan niya, lumabas ang isang page na kamukha ng official airport login. Normal ang itsura, walang kakaiba, nakapag-connect pa siya sa internet. Pero pagdating niya sa Manila, tumawag ang bank niya. May nag-withdraw at nag-online purchase gamit ang debit card niya sa isang bansa na hindi niya man lang napuntahan. Hindi niya alam na yung QR code na yun ay phishing scam, isang technique kung saan pinepake ng scammers ang QR images para i-redirect ka sa fake website na kumukuha ng personal details, passwords at minsan pati banking info. Ang mas delikado pa, hindi mo mararamdaman na naloko ka. Wala kang mapapansing kakaiba. Parang normal lang ang phone mo habang ginagamit mo ito. Tahimik ang scam, mabilis, at siguradong hindi mo mapapansin kung hindi mo alam ang itsura ng legit na airport Wi-Fi login. Kaya bago ka mag-scan ng kahit ano sa airport, tandaan mo ito. Official Wi-Fi screens only. Huwag magtiwala sa QR na nakadikit lang. At kung medyo gas-gas, nakatapal, o mukhang bagong print, iwasan agad. Mas mabuting hindi ka makapag-Wi-Fi kaysa mabura ang pera mo sa loob ng ilang minuto. Ikalawang bahagi, fake baggage help scam. Tulungan kita style. Isa ito sa pinaka-classic na scam laban sa mga seniors at hindi dahil mahina sila, kundi dahil magalang at madaling mapakiusapan. Sa airport, maraming Pinoy travelers ang nasanay sa tulungan culture. Kapag may lumapit ng may ngiting mabait at nag-alok ng tulong sa bag, kadalasan automatic ang sagot, "Sige po, salamat." At yan mismo ang inaabangan ng scammers. Ganito ang nangyari kay Mang Rudy,
68 papuntang Dubai. Pagdating niya sa check-in area, medyo hirap siya sa pag-angat ng maleta niya papunta sa weighing scale. Biglang may lumapit, malinis ang porma, parang airport porter, may ID na nakasabit pero peke. "Sir, ako na po," sabi ng lalaki. Dahil pagod at nagpapasalamat, ibinigay niya ang bag. Akala niya tutulungan siya hanggang counter. Pero pagtalikod niya para ayusin pa ang isa pang pouch, napansin niyang wala na ang lalaki. At syempre, kasama nito ang buong maleta. Sa loob ng ilang segundo lang, nawala ang damit, gadgets, gamot at mahahalagang papeles ni Mang Rudy. Ang pinakamasakit, kahit may CCTV, mahirap hulihin ang scammer dahil mabilis silang nagmimix sa crowd at madalas naka-face mask pa. May iba pang bersyon ng scam. Yung helpful guy ay hindi mananakaw pero manghihingi ng pera pagkatapos tulungan ka. At minsan, hindi ibabalik ang bag mo hanggat hindi ka nagbabayad. Ito ang tinatawag na hostage tip scam. Kahit hindi mo sila hiniling, iaabot nila ang bag mo at biglang sisingil ng malaking halaga. Para hindi ka maloko, huwag magbigay ng bag sa kahit sino na hindi uniformed staff. Ang tunay na porters ay may tamang ID, may official per hour rate at hindi lumalapit ng kusa. Kung sila ang lumapit sa'yo nang hindi mo tinatawag, red flag na agad yan. At tandaan mo, sa airport, hindi lahat ng mabait ang intensyon ay mabuti. Minsan ang nangiti ay distraction lang. Ikatlong bahagi, public USB charging scam, juice jacking. Maraming travelers, lalo na ang seniors, ang hindi alam na pinakadelikadong lugar sa airport ay hindi ang immigration, kundi ang mga free charging stations. Dahil sa long flights, mababang battery at stress, normal lang na maghanap ng USB port para makapag-charge lang saglit. Pero sa loob ng ilang minuto, pwedeng manakaw ang buong digital identity mo. Ganito ang nangyari kay Ate Lydia, 66, papuntang Singapore. Low-bat ang phone niya habang delayed ang flight. May nakita siyang malinis, modern-looking charging kiosk. "Libre naman, mabilis pa," sabi niya. Sinaksak niya ang phone gamit ang USB port. Nag-on ang screen, lahat normal. Wala siyang napansin na kakaiba. Pero pagkatapos ng 2 araw, tumawag ang bank niya. May online transfer na nangyari sa account niya habang nasa biyahe siya. Hindi niya maintindihan kung paano. Wala siyang naklik na suspicious links, wala siyang nagbukas na weird messages. Pero ang hindi niya alam, nahack na ang phone niya nung nag-charge siya sa public USB port. Ito ang tinatawag na juice jacking, isang technique kung saan may naka-install na hidden chip sa USB port para kunin ang data, contacts, emails, passwords at minsan pati banking access. Tahimik ang scam, walang warning, walang pop-up. At kapag seniors ang target, mas madali ito dahil hindi nila agad napapansin ang small device prompts o data access alerts. May mas brutal pang bersyon. Kapag sinaksak mo ang phone, automatic itong nagda-download ng malware sa loob ng 3 hanggang 5 segundo. Hindi mo makikita, hindi mo mararamdaman, pero nasa kamay na nila ang phone mo, even habang hawak mo pa ito. Kaya bago natin ipagpatuloy, sagutin mo muna to. Kung madalas ka ring mag-charge sa public USB, isulat mo sa comments, "Guilty ako," para makita natin kung gaano karami sa atin ang exposed dito at para malaman ng ibang seniors na hindi sila nag-iisa. Para makaiwas, USB ports equals no. Wall outlets equals yes. Magdala ng sariling charger o power bank. At kung desperate ka, gumamit ng USB data blocker, isang maliit na adapter na nagpapadaan lang ng kuryente pero hindi ng data. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang mabait ka, kailangan matalino kang mag-charge. Ika-4 na bahagi, fake airport staff, fake authority. Sa airport, ang pinakamapanganib na scam ay yung gumagamit ng takot at authority. Dahil karamihan sa seniors kapag may naka-uniform, may ID o may clipboard, automatic na nagtitiwala.
At dito eksaktong umaatake ang mga scammers. Yung nagpapanggap na airport staff, security personnel o baggage officer. Ganito ang nangyari kay Aling Feli, 67, na pa-flight sana papuntang Abu Dhabi. Habang naglalakad siya papunta sa security check, may lumapit na lalaki, naka-reflective vest, may bit-bit na walkie-talkie at may ID na kumikislap. Ma'am, may issue po sa bag nyo. Kailangan natin i-verify. Sumunod po kayo sandali. Dahil maayos ang itsura ng lalaki, sumama siya sa tabi ng dingding. Doon sinabi sa kanya, "Ma'am, overweight po yung hand carry niyo. Pero pwede nating i-fix dito para hindi na kayo madelay. Small fee lang po, cash." Nang tinanong niya kung bakit hindi sa counter ginagawa, sinagot siyang internal process daw. Sa kaba, naglabas si Aling Feli ng 2,500 piso. Kinuha ng lalaki, naglakad palayo at hindi na bumalik. Nalaman niyang naloko siya nang kausapin niya ang totoong airport officer. Walang ganitong procedure, walang cash penalty, at lalong walang staff na nangongolekta ng bayad sa hallway. Ito ang style ng fake authority scam. Mabilis tahimik. Mukhang totoo, umaasa sa hiya at takot ng seniors para huwag magtanong. Paano mo malalaman kung legit? Official staff never ask for cash, ever. At hindi ka nila ihihiwalay sa public area nang wala sa tamang proseso. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon. Kung biglang may lumapit na staff at may sinisingil, kaya mo bang magsabi ng, "Sandali po, tawagin natin ang tunay na officer"? Iyan ang linyang hindi nila kayang harapin. Ikalimang bahagi, pickpocket distraction scam. Sa airport, hindi lahat ng krimen ay high-tech. Minsan, ang pinaka-epektibong scam ay yung pinakasimple, distraction pickpocketing. At kung sino ang madalas mabiktima? Mga seniors na magagalang, madaling madistract, at nahihiya magduda sa ibang tao. Ganito ang nangyari kay Mang Celso, 70 sa Naya Terminal 3. Habang nasa check-in line siya, may lalaking nasa unahan niya ang biglang naglaglag ng coins, kumalat sa sahig. "Ay, sorry po, sir," sabi ng lalaki. Sabay yuko para pulutin. Natural lang na yumuko rin si Mang Celso para tumulong. Mabait siyang tao. Pero sa likod niya, isang babae ang mabilis na nag-unzip ng front pocket ng kaniyang backpack. Kinuha ang wallet, 2 segundo lang. Pag-angat niya, ngumiti ang lalaki. "Salamat po, sir." Ang hindi alam ni Mang Celso, habang tumulong siya, nanakawan na siya. Nakakahiyamang aminin, pero ito talaga ang target ng pickpockets. Your instinct to help. Kapag yumuko ka, pagod ka, may karga ka, o may kausap ka, doon sila sumusugod. At kadalasan, team sila. Isa ang distraction, isa ang kukuha, isa ang magtatakbo ng item. Mas delikado pa, nangyayari ito sa check-in lines, security queues, boarding gates, food courts, airport shuttles. At lalo na kapag seniors ang kasama dahil mabagal sila kumilos at mas courteous sila. Ang tanong, bakit hindi agad napapansin? Dahil ang airport environment ay puno ng ingay, galaw at rush. Mahirap mag-focus sa bag mo kapag ang utak mo ay nasa boarding time, tickets o paghila ng maleta. Paano ka magpoprotekta? Front-facing bags only, zippers inward. At kung may biglang gulong, talsik, tapon o sigaw sa paligid, automatic hand-to-bag ka agad. Yung simpleng habit na yan ang pinakamabisang depensa sa pickpockets. Ngayon isipin mo ito, kung may biglang kumalat na coins sa sahig sa harap mo, tutulong ka pa ba? O mag-iingat ka muna? Yan ang difference ng mabait na traveler at smart traveler. Ika-6 na bahagi, ATM, your card skimmer, scam. Sa airport, marami ang kampante kapag ATM ang pinag-uusapan. Safe yan, may CCTV, may guards, may ilaw. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang modernong pickpocket ay hindi gumagamit ng kamay. Gumagamit sila ng technology at ang paborito nilang target, mga seniors na hindi sanay sa digital scams at hindi napapansin ang maliliit na detalye sa machine. Ganito ang nangyari kay Kuya Ben,
64 na paalis papuntang Qatar. Kailangan niya ng kaunting cash, kaya nag-withdraw siya sa ATM malapit sa food court. Mukhang bago ang machine, malinis, maliwanag, walang kahina-hinala. Pagpasok niya ng card, parang mas stiff ang slot, pero hindi niya pinag-isipan. Nag-withdraw siya, lumabas ang pera, okay lahat. Pero 2 oras pagkatapos niyang lumipad, nag-text ang bank. Your card was used for an international withdrawal. Samantalang nasa eroplano siya. Anong nangyari? May skimmer pala na nakakabit sa card slot. Isang manipis na device na kumokopya ng buong card information. May kasama itong maliit na hidden camera na nakatutok sa keypad para ma-record ang PIN niya. Hindi niya nakita, hindi niya naramdaman. At yun ang point. Kapag magaling ang scammer, parang wala kang makikitang kakaiba. May mas advanced version pa, Shimmer, isang ultra-thin chip na ipinapasok sa loob ng ATM slot. Hindi mo ito mahahawakan, mahahawi, o mahahalatang nakalagay. At ito ang ginagamit para i-clone ang debit cards ng travelers, lalo na ang seniors na hindi na nag-i-inspect ng machines. Paano mo maiiwasan? Bago ka magpasok ng card, gawin mo ito. Higpitan at hilahin ng bahagya ang ATM slot. Kung gumagalaw, iwanan mo. Takpan ang keypad habang nagtatype. Piliin ang ATM na nasa loob ng bank-operated counters, hindi sa open halls. Iwasan ang machines na parang bagong kabit o may naka-attach na sticker sa paligid ng slot. At tanungin mo ang sarili mo, kailan mo huling tiningnan ng maigi ang ATM bago gamitin? Kung hindi ko maalala, ibig sabihin ay vulnerable ka, lalo na sa airport. Ika-7 bahagi, baggage claim, helper scam. Kapag dumating ka na sa baggage claim, pakiramdam mo, safe zone na yon. Tapos na ang immigration, nakuha mo na ang stamp, at ang iniisip mo na lang ay mahanap ang bag mo at makauwi agad. Pero sa totoo lang, dito pinakamadaling mabiktima ang seniors, lalo na ng mga nagpapanggap na baggage helpers. Ganito ang nangyari kay Lola Mercy, 71, pagdating niya sa Cebu mula Davao. Pagod siya, masakit ang tuhod at medyo nahihilo dahil sa haba ng biyahe. Habang nakatayo siya malapit sa carousel, may lalaking naka-reflective vest ang lumapit. "Ma'am, tulungan ko na kayo. Mabigat yan," sabi nito sabay ngiti. Automatic na nagtiwala si Lola Mercy. Ayos ang porma, may vest, may ID na kumikintab. Kinuha ng lalaki ang bag niya mula sa carousel. Walang kakaiba. Hanggang sa lumakad ito patungo sa exit, medyo mabilis, parang nagmamadali. Sinundan niya, pero dahil mabagal siyang maglakad, hindi niya agad naabutan. Pagdating sa labas, biglang nagbago ang tono ng lalaki. "Ma'am, service fee po natin, 1,500 piso. Nagulat si Lola Mercy. Hindi niya alam na may bayad. Nang tumanggi siya, bigla itong naging agresibo. "Ma'am, kung ayaw niyo magbayad, iiwan ko to rito." At bago pa siya makahingi ng tulong, iniwan ng lalaki ang bag sa sahig at mabilis na umalis. Masuwerte siya, hindi ninakaw ang bag. Pero maraming seniors ang hindi ganito ang ending. Minsan, tuluyang kinukuha ang bag at hindi na ibinabalik. Minsan, hinahatak palabas at saka hihingan ng malaking tip. Minsan naman, binabaliktad ang zipper habang naglalakad para magnakaw sa loob. Paano ka makakaiwas? Rule number 1, ang tunay na airport porters ay nasa official counter o naka-assign na area. Hindi sila gumagala at hindi sila lumalapit ng kusa. Rule number 2, kapag may lumapit na hindi mo tinawag, automatic red flag. Rule number 3, huwag magstay sa gitna ng crowd. Tumayo sa may wall o poste para mas kita mo lahat. Ngayon tanungin mo ang sarili mo, kung sobrang pagod ka na at may lumapit na helper, kaya mo bang magsabi ng, "No thank you, I'll wait for official staff"? Ikawalong bahagi, pakidala, pakisuyo, bag carry scam. Sa lahat ng airport scams, ito ang may pinakamalaking panganib dahil pwedeng humantong hindi lang sa pagkawala ng gamit, kundi sa legal trouble. Ang pakidala, pakisuyo scam ay simple sa ibabaw.
pero delikado sa ilalim. Isang estranghero ang lalapit sa iyo at magsasabing, "Ma'am, sir, overweight po ako. Pakidala lang nitong maliit na bag sa hand carry nyo." O kaya naman, "Pakisuyo lang po, gift lang yan para sa anak ko." Pero alam mo ba, kapag tinanggap mo yan, lahat ng laman na yan ay ikaw ang pananagutan. At ito ang eksaktong nangyari kay Tita Remy, 62 sa Dubai Airport. Habang naghihintay siya sa boarding gate, may lumapit na babae. Malinis ang itsura, mukhang OFW, may hawak na maliit na sealed pouch. Nagmamadali raw ito at overweight ang baggage. "Ate, pakisuyo naman po, i-hand carry nyo lang hanggang Manila. Pasalubong lang para sa pamangkin ko." Dahil natural na matulungin si Tita Remy, pumayag siya. Pero bago siya makasakay, tinawag siya ng security. Pag-scan ng pouch, nag-trigger ang alarm, electronics plus unknown items. Tinanong siya kung kanino ang pouch. Nang sinabi niyang may nagpakiusap lang, mas lalo siyang na-hold. At dito maraming seniors ang hindi nakakaalam. If it's in your possession, it's your responsibility. Wala nang excuses. Wala nang pinakisuyo lang po. Sa huli, napatunayan na legal ang laman, pero na-detain siya ng halos 1 oras. Sobrang stress, takot at hiya. At kung hindi legal ang laman, mas grabe ang pwedeng mangyari. Paano mo maiiwasan? Isang simpleng rule, huwag kailanman magbitbit ng bagay na hindi sayo. Kapag may nagmakaawa sayo sa airport, mas pipiliin mo bang tumulong o protektahan ang sarili mo? Sa travel, hindi masamang maging mabait, pero mas mabait kapag ligtas ka. Bonus: boarding pass at luggage tag data theft scam. Sa dami ng scams sa airport, ito ang pinakamadaling balewalain, pero pwedeng magdulot ng pinakamalaking damage, ang pagkalat ng impormasyon sa boarding pass at luggage tag mo. Maraming Pilipino, lalo na ang seniors, ang naniniwalang tapos na ang biyahe, okay na to i-post o itapon. Pero sa totoo lang, doon nagsisimula ang problema. Ganito ang nangyari kay Tito Armando, 67, nakararating lang mula sa San Francisco. Dahil proud siya sa successful solo travel niya, pinost niya sa Facebook ang picture ng boarding pass niya. Ang hindi niya alam, nasa post na yon ang 2 pinakadelikadong code, barcode at PNR code, ang master key ng booking system. May isang scammer na nag-screenshot. Sa loob ng 2 oras, may nag-change ng seat assignment niya sa return flight, nag-cancel ng meal request, at sinubukang i-access ang frequent flyer miles niya. At ang pinakamasakit, ayon sa airline, "Sir, kayo po ang nag-request. Complete PNR details were used." Hindi nila alam na nakuha ito sa isang simpleng Facebook post. Hindi lang boarding pass ang problema. Mas madalas pang gamitin ng scammers ang luggage tag dahil perfect siya para sa compensation fraud. Ito naman ang nangyari kay Aling Norma, 63, sa Los Angeles International Airport, LAX. Pagdating niya sa terminal, itinapon niya ang lumang baggage tag sa trash bin. Yung punit at marumi sa tingin, pero sapat para sa scammer. Kinabukasan, may nag-file ng fake lost baggage claim sa airline gamit ang pangalan niya, flight number at bag tag code. Nakakuha ang scammer ng halos $350. Si Aling Norma, na-flag ang name niya at na-hold siya sa susunod na flight dahil may unresolved baggage dispute daw. Nakakagulat man, pero totoo. Ang isang maliit na sticker at isang maliit na papel ay pwedeng sumira ng buong biyahe. Paano ka mag-iingat? Huwag mag-post ng boarding pass kahit blurred. Huwag iwan ang luggage tag kahit punit na. Itago ang lahat ng documents hanggang nakauwi. Pag-uwi, punitin, shred, huwag basta itapon. Huwag ibigay sa kahit sinong stranger ang boarding pass mo. Seniors, tandaan, ang PNR ay parang password. At ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ilang beses mo na ang pinost ang boarding pass mo dahil cute tignan. Ngayong alam mo na hindi mo na uulitin. Dahil sa travel, ang pinakamaliit na detalye ang minsan pinakamalaking banta. Kung umabot ka hanggang dito,
Isa lang ang ibig sabihin niyan. Seryoso kang protektahan ang sarili mo at ang pamilya mo tuwing may biyahe. At yan ang pinakamahalagang mindset sa panahon ngayon. Dahil sa dami ng bagong airport scams, hindi sapat ang alerto ka lang. Kailangan alam mo ang galaw nila bago pa sila gumawa ng move. Lahat ng 8 scam na tinalakay natin, pati ang bonus, ay totoong nangyayari araw-araw sa mga airport sa buong mundo. At karamihan sa mga nabibiktima, mga Pilipinong mababait, magagalang at madaling pagkatiwalaan, lalo na ang mga seniors. Pero ngayong alam mo na ang mga red flags, mas malaki ang tsansang hindi ka na mauulit sa mga kwentong narinig mo. Kung may senior sa pamilya mo, nanay, tatay, lolo, lola, tito, tita, paalalahanan mo sila. Kahit simpleng tips lang, kasi minsan yung maliliit na detalye ang nagliligtas ng buong biyahe. At kung ikaw mismo ay senior traveler, tandaan mo, hindi ka hinaan ang maging maingat. Proteksyon yan. Bago tayo magtapos, gusto kong marinig mula sa iyo. Sa lahat ng scams na tinalakay natin ngayong video, alin ang tingin mong pinakamadaling maloko ang mga Pilipinong travelers? Isulat mo sa comments. Yung sagot mo pwedeng makatulong sa ibang viewers na hindi alam kung saan sila dapat mag-ingat. At kung gusto mong lagi kang updated sa mga bagong airport warnings, travel rights, at scams na hindi alam ng karamihan, mag-subscribe ka na ngayon. Hindi para sa views, hindi para sa algorithm, kundi para sa safety mo. Isang click lang pero malaking pagkakaiba kapag nasa airport ka na ulit. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, i-like mo para mas maipakalat natin sa ibang Pilipino. At kung may kakilala kang madalas bumiyahe, i-share mo sa kanila. Isang simpleng message ang pwedeng magligtas ng malaking problema. Sana sa susunod mong flight, mas kampante ka, mas handa ka, at mas malinaw ang mga dapat iwasan. Safe travels at tandaan, mas madaling umiwas kaysa maghabol ng problema.